Malalim ang hininga ko habang nakatayo sa harap ng salamin sa banyo ng maliit na apartment na inuupahan ko. Hindi ko maalis ang mga bakas ng luha sa aking mukha kahit pa paulit-ulit kong hinugasan ito. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy sa aking balat, pakiramdam ko'y may bigat na hindi malinis, mga alaala ng araw na binawi sa akin ang karapatan kong maging ina. Ang sabi nila, hindi daw ako karapat-dapat. Wala raw akong kakayahang magbigay ng maayos na buhay para sa aking dalawang anak, sina Mia at Caleb. Pinanigan ng korte ang mga argumento ng aking dating asawa, ang kanyang pera, ang kanyang impluensya, ang kanyang mga kasinungalingan. Tumayo ako sa mismong silid na iyon, paluhod na nagmakaawa, ngunit wala akong laban. Ang mga salita ng hukom ay parang mga espada na tumarak sa puso ko. Ipinagkakaloob ang kustodiya sa ama. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada habang pinapanood ang unti-unting paglayo ng sasakyan na nagsakay sa kanila. Ang mga mata ni Mia punong-puno ng pagkalito, nakatitig sa akin mula sa bintana. Si Caleb, tulog sa kanyang upuan, walang kamalay-malay sa kung anong nangyayari. Tumigil ang mundo ko. Huminto ang paghinga ko. Ang buhay ko parang nasira sa isang iglap. Paano sila nawala? Paano ko hinayaan? Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Sa bawat araw na lumipas, parang multo ang mga alaala nila. Ang maliliit na kamay na humahawak sa akin, ang mga tawa nila sa tuwing gumagawa kami ng cookies, ang mga yakap nila tuwing natatakot sila sa dilim. Lahat ng iyon kinuha sa akin. Hinablot ng walang awa. Pero hindi ako sumuko. Sa likod ng galit, sa likod ng sakit, may umusbong na desisyon. Babawiin ko sila. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong gagawin ko. Sa simula, hindi ko alam kung saan magsisimula. Wala akong pera, wala akong koneksyon, wala akong kaalaman sa batas. Pero may isang bagay akong hawak, pagmamahal. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para tumayo, kahit pa madilim ang lahat. Nagtrabaho ako sa 3 lugar para lang makapag-ipon. Sa umaga, waitress ako sa isang maliit na kainan. Sa hapon, naglilinis ako ng bahay ng mga mayayaman. Sa gabi, gumagawa ako ng mga online na trabaho, data entry, transcription, kahit ano. Ang bawat sentimo, iniipon ko. Pinagkakasya ko ang maliit na kita para mabuhay, pero ang pangunahing layunin ko ay makapag-aral. Nakapag-enroll ako sa kursong prilo sa isang pampublikong unibersidad. Hindi madali, madalas akong magpuyat, mag-aral habang nasa biyahe at magtago ng pagod sa likod ng angiti. Pero bawat hirap, iniisip ko sila, sina Mia at Caleb. Ang mga mukha nila ang nagsilbing gasolina ng aking determinasyon. Sa loob ng 4 na taon, natapos ko ang prilo. Naging top student ako sa klase sa kabila ng mga hamon. Hindi ako nagpaapekto sa mga taong nagsasabing imposible ang ginagawa ko. Nagsimula akong magtrabaho bilang legal assistant habang nag-aaral ng Juris Doctor. Sa bawat kaso na hinawakan ko, tinuruan ko ang sarili ko. Binusisi ko ang bawat dokumento, bawat batas, bawat loophole. Kasabay nito, sinubaybayan ko ang buhay ng aking mga anak mula sa malayo. Hindi ko sila kayang lapitan dahil may restraining order laban sa akin. Pero hindi ko sila kailanman kinalimutan. Isang gabi, may natanggap akong tawag mula sa dati kong kaibigan na nagtatrabaho sa isang pribadong ahensya. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga anak mo? Tanong niya, halatang may kaba sa boses. Nagyelo ako sa kinatatayuan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Sagot ko. Hindi siya agad nagsalita, pero nang magsimula siya, bumagsak ang mundo ko. Ang dating asawa ko pala na siyang pinagkatiwalaan ng korte ay nalululong sa sugal. Ang perang ipinangako niyang gagamitin para sa mga bata ay napupunta sa kasino, sa alak, sa bisyo. Ang mga anak ko napapabayaan. Si Mia madalas hindi nakakapasok sa eskwela. Si Caleb ilang beses nang nagkasakit dahil sa kakulangan ng tamang pagkain at pag-aalaga. Parang sumabog ang puso ko sa galit.
Kung kaya kong puntahan sila at agawin sa oras na iyon, gagawin ko. Pero alam kong hindi iyon ang tamang paraan. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maghintay. Kaya't nagpatuloy ako sa pag-aaral, sa trabaho, sa paghahanda. Hanggang sa dumating ang araw na pumasa ako sa bar exam. Isa na akong ganap na abogada. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko habang hawak ang sertipiko na nagpapatunay na isa na akong tagapagtanggol ng hustisya. Ngunit hindi ito sapat. Alam kong ito ay simula pa lamang. Ipinangako ko sa sarili ko na gagamitin ko ang bawat kaalaman, bawat koneksyon, bawat piraso ng lakas para maibalik ang mga anak ko sa aking piling. Isang linggo matapos kong makuha ang lisensya, sinimulan ko ang proseso para sa petisyon na muling mapasakin ang kustodiya. Naghahanap ako ng ebidensya laban sa aking dating asawa. Mga resibo ng kasino, mga medical record ng mga bata, mga larawan ng kanilang kalagayan. Ang bawat piraso ng impormasyon ay parang bala sa digmaan na matagal ko nang pinaplano. At sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglapit ko sa kanila. Sa unang hearing, hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. Nakaharap ko ang dating asawa ko. Nakangiti pa rin na parang walang nangyari. Pero alam kong hindi na ako ang dating babae na pinagtatawanan niya noon. Isa na akong abogada. Isa na akong mandirigma. Nang magsimula ang proceedings, hinayaan kong magsalita ang abogado niya. Ang parehong abogado na nagtalaga ng mga kasinungalingan noon. Ngunit nang ako na ang magsalita, bumaliktad ang lahat. Sa gitna ng argumento sa harap ng korte, inilabas ko ang isang dokumento na hindi nila inaasahan. Isang lihim na natuklasan ko habang nag-iimbestiga. Ang dating asawa ko, bukod sa pagsusugal, ay may kasong isinampa laban sa kanya ng ibang tao. Isang malalim na kasalanan na pilit niyang tinatago. Nang mabuksan ito ng hukom, tumingin siya sa akin, nanlilisik ang mata, puno ng galit. Ngunit walang magawa. Napangiti ako, kahit pa nanginginig ang buo kong katawan. Ang tanong, sabi ng hukom, ay kung sino ang mas nararapat na mag-alaga sa mga bata. Tumitig siya sa akin at alam kong nasa akin na ang pagkakataon. Ang susunod na desisyon ang magpapabago sa buhay naming lahat. Ang unang araw ko sa universidad bilang estudyante ng abogasya ay masakit at nakakatakot. Habang nakaupo ako sa isang malamig na upuan sa likuran ng silid-aralan, hindi ko maalis sa isip ang mga mukha ng aking mga anak. Ang kanilang mata, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawanan na minsan ay napuno ng bahay, na ngayon ay tila isang hungkag na hukay. Ang bawat tunog ng tsoka sa pisara, ang bawat tanong ng propesor, ang bawat hikab ng katabi ko, tila sinisigaw sa akin ang katotohanan. Wala sila sa tabi ko. Ang pagkuha nila sa akin ng aking mga anak ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Ang mga social worker na may daladalang papeles at malamig na tingin ay pumasok sa bahay ko na parang mga sundalo sa digmaan. Hindi ka ligtas para sa mga bata, ang sabi nila. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang hukom na tila bingi sa mga dahilan ko ay nagbigay ng hatol na tumapos sa lahat ng inaasahan ko bilang isang ina. Ang mga kamay ko ay nanginig habang tinatanggal nila ang mga bata sa pagkakayakap ko. Ang mga iyak nila ang bumalot sa buong silid, ngunit hindi ko sila magawang protektahan. Sa loob ng maraming taon, ang tanong na bakit ang gumising sa akin tuwing madaling araw? Bakit ako? Bakit ang mga anak ko? Bakit hindi nila nakita ang pagmamahal ko sa mga bata? Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang sagot ay unti-unting lumilinaw. Hindi ko sila maibabalik kung ako'y magpapakalunod sa galit at lungkot. Kailangan ko ng plano. Kailangan kong lumaban. At kaya sa kabila ng pagkasira ng mundo ko, pumasok ako sa universidad. Hindi madali ang buhay estudyante. Ang mga kaso, ang mga batas, ang mga libro.
Lahat ng ito ay tila malalaking bundok na kailangang akyatin. May mga gabi na napapaluha ako habang binabasa ang mga legal na terminolohiya na tila alien language. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga mukha ng mga anak ko, bumabalik ang lakas ko. Ang bawat pahina ng libro ay tila isang hakbang palapit sa kanila. Ang bawat pagsusulit ay tila isang pintuan na unti-unting bumubukas. Sa isang klase, tinuruan kami tungkol sa mga kaso ng child custody. Habang nakikinig, naramdaman kong bumibigat ang dibdib ko. Ang mga kwento ng mga magulang na nawalan ng karapatan sa kanilang mga anak ay parang mga multo na sumisigaw sa akin. Ngunit sa halip na umatras, ginamit ko ang sakit bilang gasolina. Lumapit ako sa propesor pagkatapos ng klase at nagtanong tungkol sa mga loopholes sa ganitong uri ng mga kaso. Ang sagot niya ay simple ngunit nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang batas ay hindi perpekto, ngunit kung alam mo kung paano ito gamitin, maaari mo itong baguhin. Pagkatapos ng 4 na taon, nakapasa ako sa bar exam. Ang araw na iyon ay tila isang himala. Hawak ko ang papel na nagpapatunay na isa na akong abogada, ngunit hindi iyon sapat. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Alam kong ang sistema ay hindi agad-agad magbibigay sa akin ng hustisya. Kailangan kong maging mas matalino, mas maingat, at mas determinado. Sa unang pagkakataon, nag-file ako ng motion para muling buksan ang kaso ng custody ng aking mga anak. Ang kanilang amain, na ngayon ay may kontrol sa kanilang buhay, ay hindi natuwa sa ginawa ko. Ang mga abogado niya ay sumugod na parang mga leon. Pilit akong tinatakot sa mga technicality ng batas. Hindi mo sila makukuha, sabi nila. Ngunit hindi ako nagpatinag. Sa bawat argumento nila, may sagot ako. Sa bawat papeles na ipinasa nila, may counter ako. Ang lahat ng kaalaman ko, ang lahat ng sakit ko, ang lahat ng pagmamahal ko, ginamit ko para sa laban na ito. Sa gitna ng isa sa mga hearing, tumayo ang amain ng mga anak ko. Sa isang boses na puno ng galit, sinabi niyang wala akong karapatang maging ina dahil iniwan ko sila. Para akong sinampal ng mga salita niya, ngunit itinago ko ang sakit. Tumayo ako, huminga ng malalim, at tumugon, hindi ko sila iniwan. Kinuha sila sa akin ng sistemang hindi ako binigyan ng pagkakataong ipaglaban ang sarili ko. Ngayon, narito ako, at ipaglalaban ko sila. Dahil ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa pansamantalang pagkatalo, kundi sa panghabambuhay na pagmamahal. Ngunit sa huling hearing, isang bagay ang nangyari na hindi ko inaasahan. Habang nasa witness stand ang panganay kong anak, biglang lumitaw ang isang dokumento na hindi ko nakita noon. Ang sulat kamay na pirma ng dating social worker na nagsabing may ebidensya ng kapabayaan laban sa akin ay naroon. Ngunit ang pirma ay tila peke. Ang tinta ay mukhang nagmula sa ibang panahon at ang estilo ng pagsusulat ay hindi tugma sa orihinal na mga dokumento na hawak ko. Napatingin ako sa abogado ng amain ng mga anak ko at sa kanyang mukha ay may bahid ng kaba. Sinubukan nilang itago ang papel, ngunit natapos na ang lahat. Lumapit ako sa hukom, hawak ang mga ebidensiyang magpapakita ng posibilidad ng panloloko. Kung ito'y mapapatunayan, sabi ng hukom na may malamig na tingin, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago sa desisyon ng korte. Ang puso ko'y tumibok ng napakabilis, ang laban ay hindi pa tapos, ngunit naramdaman kong ang liwanag ay unti-unti nang bumabalik sa madilim na mundo ko. Sa kabila ng nakakapanghina at nakakasakit na desisyon ng korte, hindi na ako umiyak sa harap nila. Tumigas ang mukha ko habang tinanggap ang papel na nagsasabing opisyal na silang inalis mula sa aking pangangalaga. Ang dalawang anak ko, si Miko at si Lila, ay dinala ng kanilang ama sa isang bahay na hindi ko alam kung saan. Nakatingin ako sa likod ng sasakyan habang paalis sila. Ang mga mukha ng anak ko puno ng takot at lungkot. Hindi ko alam kung kailan ko sila muling makakasama.
Ang mga unang buwan pagkatapos noon ay puro kadiliman. Wala akong gana sa pagkain, walang lakas bumangon sa kama. Ang dating masayahing ina na palaging may kwento para sa mga anak, palaging may yakap at halik, ay nawala. Pinalitan ako ng isang taong nag-aalala kung paano magpapatuloy sa buhay na walang direksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nawala sa akin. Ang galit, galit sa sistema, galit sa kawalang katarungan, galit sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari ito. Isang araw, habang nakatingin ako sa mga lumang litrato ng mga anak ko, may sumiklab na liwanag sa loob ko. Hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Hindi ako pwedeng manatiling biktima. Kailangan kong bumangon, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Ang mga anak ko ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. At kung ang sistema ang pumigil sa akin bilang ina, gagamitin ko ang parehong sistema para bawiin sila. Kung hindi ako pinakinggan noon, gagawin kong imposible para sa kanila na huwag akong pakinggan ngayon. Nag-enroll ako sa law school gamit ang natitirang ipon ko. Hindi madali ang pagkilos na ito. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na sinumpa kong gagampanan. Ang mga libro ay tila mabibigat na bato, ang mga klase ay tila di matapos-tapos na hamon. Ngunit tuwing naiisip ko ang mga mukha ni Miko at Lila, ang mga pagod na mata ko ay napupuno ng determinasyon. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa kabila ng hirap, natutunan kong mahalin ang batas. Ang mga teknikalidad na minsang nagpahina sa akin noon ay ngayon ay naging sandata ko. Nakikita ko ang mga loophole, ang mga piraso ng ebidensyang hindi napansin noong unang kaso. Unti-unti, nabuo ang plano sa isip ko. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang mga anak ko. Kahit pa ibig sabihin nito ay harapin muli ang ama nila. Ang taong minsang minahal ko pero ngayoy kinamumuhian ko. Matapos ang 4 na taon, natapos ko ang kurso. Ang araw ng aking pag-graduate ay parang tagumpay na hindi ko maipaliwanag. Hindi lang ito tungkol sa diploma na hawak ko. Ito'y simbolo ng pangako na hindi ko binitiwan. Ang bawat galaw ko, bawat hakbang ko ay para sa kanila. Ngunit alam kong simula pa lang ito. Ang tunay na laban ay nasa harap pa. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga papeles para sa unang hakbang ng muling pag-aapela, tumunog ang telepono ko. Hindi ko inaasahan ang tawag na iyon. Pamilyar ang boses sa kabilang linya. Boses ng isang dating kapitbahay na minsang tumulong sa akin noong ako'y nangungulila matapos ang desisyon ng korte. May urgency sa tono niya. May sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero may nangyari. Halos hindi ko maigalaw ang mga kamay ko sa kaba. Ano? Sabihin mo na, sagot ko, pilit na kinakalma ang sarili. Tumigil siya sandali bago nagsalita muli. Ang mga anak mo, si Miko at si Lila, may nangyaring hindi maganda sa kanila. Halos nawala ang hangin sa dibdib ko. Ano? Anong nangyari? Nasaan sila? May narinig akong kwento mula sa ibang kapitbahay. Mukhang may kapabayaan ang ama nila. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero ang isang bagay ay malinaw. Hindi sila ligtas sa kanya. Nag-init ang dugo ko. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ang telepono. Bakit hindi mo ito sinabi noon pa? Anong ginagawa nila? Saan sila ngayon? Hindi ko alam ang eksaktong address, sagot niya, pero may paraan para malaman. Alam kong kaya mong gawin to, ikaw na ang bahala. Puno ng galit ang puso ko, ngunit kasabay nito ang takot. Kung totoo ang sinasabi niya, hindi na ito usapin ng pag-aapela para sa karapatan ko bilang ina. Ito'y usapin ng kaligtasan ng mga anak ko. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Kailangan kong kumilos at kailangan kong kumilos ngayon. Sinimulan ko ang paghahanap. Isa-isa kong kinuntak ang mga taong may koneksyon sa ama ng mga anak ko. Sa bawat tawag, sa bawat piraso ng impormasyon, nararamdaman ko
ang bigat ng responsibilidad na nasa kamay ko. Hindi na ito tungkol sa legalidad. Ito'y tungkol sa buhay ng mga anak ko. Hanggang isang gabi, may dumating na email sa inbox ko. Hindi ko inaasahan ang nilalaman nito. Isang larawan ng mga anak ko. Si Miko at si Lila magkasama, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Sa likod nila, may pamilyar na mukha. Ang ama nila nakatayo sa tabi ng isang lalaking hindi ko kilala. Ngunit ang higit na gumulantang sa akin ay ang caption sa ilalim ng larawan. Alam namin kung anong hinahanap mo, pero mag-ingat ka, hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Bigla akong napaupo. Ang puso ko'y tila tumigil sa pagtibok. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng kaso ng ina laban sa ama. May mas malalim na misteryo sa likod nito at alam kong ang buhay ng mga anak ko ang nakataya. Pagkalipas ng ilang taon, natutunan kong tumahimik sa harap ng galit. Hindi dahil sa wala akong laban, kundi dahil natutunan kong ang pinakamalakas na sigaw ay nasa tamang oras ng pagtindig. Ngunit sa araw na iyon, nang makita ko si Miguel at si Clarice sa korte, ang tahimik kong mundo ay halos gumuho. Nang maglakad ako papunta sa hukuman, ramdam ko ang bawat hakbang na parang martilyong tumatama sa aking dibdib. Ang mga mata nila, mga mata ng mga anak ko na hindi na ako kilala, ay parang mga kutsilyong bumabaon sa puso ko. 4 na taong hindi ko sila nakita, 4 na taong puro larawan lang ang hawak ko. At ngayon, nasa harap ko sila, pero para silang mga estranghero. Sa kanilang tabi, si Regina, ang babaeng sumira sa buhay ko, nakangiti. Napakasama ng nangiti niya, parang tagumpay na hindi makatarungan. Ang kaso ng pag-aampon, sabi ng hukom habang binabasa ang mga papeles, ay isang usapin ng kapakanan ng mga bata. Dapat nating siguruhin na nasa mabuting kamay sila. Nakatitig lang ako kay Regina habang nagsasalita ang abogado niya. Binanggit nila ang lahat ng maling bagay tungkol sa akin, na hindi raw ako responsable, na iniwan ko raw ang mga anak ko, na wala raw akong kakayahang magbigay ng magandang buhay. Alam kong sinungaling lahat iyon, pero hindi ko maikaila ang sakit. Kapag paulit-ulit kang sinasabihan ng kasinungalingan, minsan parang totoo na ito. Huminga ako ng malalim. Ako na ngayon ang abogada ng sarili kong buhay. Hindi na ako ang dating babaeng umiiyak sa madilim na sulok habang pinapanood ang pag-alis ng mga anak ko. Ako na ang gumagawa ng paraan para maibalik sila. Pero paano mo ipapaglaban ang isang bagay na halos itinuring mo ng wala? Paano mo ipapakita ang pagmamahal sa mga batang hindi na naniniwala sa pagmamahal mo? Ang lahat ng ito, sabi ko sa korte, ay hindi tungkol sa kung sino ang mas mayaman o mas makapangyarihan. Ang lahat ng ito ay tungkol sa katotohanan. Sa araw na ito, gusto kong malaman ng hukuman ang totoong nangyari. Tumayo ako, buo ang loob, kahit nanginginig ang kamay ko. Ipinakita ko ang mga ebidensya, mga sulat, mga resibo, mga larawan. Sinabi ko ang lahat ng ginawa ko para sa mga anak ko. Ang pagtatrabaho ko sa 3 lugar para mapakain sila, ang mga gabing halos hindi ako natutulog sa pag-aalaga sa kanila. Ang mga sakripisyo ko na hindi nila nakita, pero naramdaman ko sa bawat pagod ng katawan ko. Hindi ko na napigilan, bumagsak ang luha ko habang nagsasalita. Hindi ko sila iniwan, patuloy ko. Inalis sila sa akin nang wala akong kalaban-laban. Pero simula noon, hindi ako tumigil sa pag-aalala, sa pag-asang makasama sila ulit. At ngayon, narito ako, hindi bilang isang ina lamang, kundi bilang isang tao na handang ipaglaban ang katotohanan. Tahimik ang hukuman. Ramdam ko ang tensyon sa hangin, parang lahat ay naghihintay ng susunod na kabanata. Tumingin ako sa mga anak ko. Hindi ko alam kung naintindihan nila ang sinabi ko. Hindi ko alam kung naramdaman nila ang sakit ko. Pero sa mga mata nila, may munting kislap ng pagkilala. Parang naalala nila ang bahagi ng kung sino ako. May tanong ako sa saksi.
Biglang sabi ni Regina. Tumayo siya, puno ng kumpiyansa. Kung talagang mahal mo ang mga anak mo, bakit hindi ka gumawa ng paraan para kunin sila agad? Bakit ka naghintay ng 4 na taon? Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang bawat salita niya ay parang hampas ng latigo. Hindi ko sinagot ang tanong niya agad. Sa halip, tumingin ako sa hukom, sa mga tao, sa mga anak ko. Huminga ako ng malalim. Hindi ako naghintay dahil gusto ko, sabi ko sa wakas. Naghintay ako dahil kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong ayusin ang buhay ko para maibigay sa kanila ang mundo na deserve nila. Naghintay ako dahil hindi ako sumuko, kahit marami ang nagsasabi sa akin na wala akong pag-asa. Ang 4 na taon na iyon, hindi lang paghihintay. Iyon ang panahon ng pagbangon ko. Tahimik ulit ang lahat. Sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Pero bago pa man ako makaupo, biglang may binitawang salita ang abogado ni Regina na nagpakulo ng dugo ko. May bagong ebidensya kami, sabi niya, isang dokumento na magpapatunay na hindi lang iniwan ng saksi ang mga anak niya, kundi siya mismo ang pumirma ng kasunduan para ibigay sila. Halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Ano ang sinasabi nila? Wala akong pinirmahang ganun. Sa harap ng lahat, inilabas nila ang isang papel na may pirma ko. Isang pirma na parang akin, pero hindi ko maalala kailan ko ito ginawa. Ang mundo ko, na akala ko'y matibay na, biglang bumigay. Hindi ito totoo, sigaw ko. Hindi ko ito ginawa. Pero sa mga mata ng hukom, sa mga mata ng mga tao, ramdam ko ang duda. Sa likod ni Regina, naramdaman ko ang nangisi niya, ang tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Mga anak ko, paano ko sila ipapaliwanag? Paano ko sila ipaglalaban kung ang hukuman mismo ay nagdududa na sa akin? Sa sandaling iyon, tumingin ako kay Miguel at Clarice. Ang mga mata nila, na kanina'y may kislap ng pagkilala, ngayon ay puno ng takot. Hindi sila sigurado kung sino ang paniniwalaan nila. Tumayo ako, nanginginig ang buong katawan. Pero bago pa man ako makapagsalita ulit, biglang may tumayo mula sa gilid ng hukuman, isang lalaking hindi ko kilala. Ako ang may alam sa papel na iyan, sabi niya, at hindi siya ang pumirma. Ako ang nagmaniobra nito. Halos mabingi ako sa mga salitang iyon. Sino siya? Bakit niya sinabi ito? Ang hukuman, na kanina'y tahimik, biglang nagsiklab sa kaguluhan. Ang twist na iyon, ang pag-amin niya, ang pagbubunyag ng misteryo. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang araw na ito. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi pa tapos ang laban ko. Ang malamig na simoy ng hangin sa courtroom ay parang kutsilyong unti-unting tumatago sa aking balat, ngunit hindi ko ito alintana. Nakaupo ako sa kabilang dulo ng mesa, ang mga mata ko'y nakatuon sa mga taong nasa harapan. Sa gitna ng lahat, ang dating asawa kong si Marco, mayabang ang tindig, tila ba hawak niya ang mundo. Sa tabi niya, ang bagong asawa niya, si Patricia. May nangiti sa labi na para bang nanalo na sila bago pa man magsimula ang laban. Handa ka na ba, attorney? Tanong ng associate ko, si Clara, habang inaayos ang mga dokumento sa harapan ko. Tumango ako, ngunit ang puso ko'y tila naglulumikot sa kaba. Hindi ko lang ito laban bilang isang abogado. Ito ang laban ko bilang ina. Ang laban ko para sa kanila, sa aking mga anak na kinuha nila sa akin. Ang unang pagkakataon na tinanggalan ako ng karapatang makita ang mga anak ko ay hindi ko malilimutan. Sa loob ng madilim na silid ng korte, pinalabas nila akong masama, walang kakayahan at walang karapatang maging ina. Sinabi nilang pabayang magulang ako, isang babaeng mas inuuna ang sarili kaysa sa kapakanan ng mga bata. Ang mga luhang pinigil ko noon ay parang mga asido na kumukulo sa loob ng dibdib ko. Ang mga bata ay mas ligtas sa pangangalaga ng kanilang ama at ng bagong asawa niya, sabi ng hukom noon. Ang mga salitang iyon ay parang mga punglo na tumagos sa puso ko. Sa bawat segundo ng desisyon, naramdaman ko ang kawalan,
at ang bigat ng pagkatalo. Binawi nila ang lahat, ang mga tawag, ang pagbisita, ang yakap, ang mga halakhak ng mga anak ko. Ang masakit, pinabayaan kong mangyari iyon dahil wala akong lakas noon para lumaban. Pero ngayon, ibang kwento na. Hindi na ako ang dating babaeng walang magawa. Ako na ang babaeng bumangon mula sa pagkawasak. Ako na ang abogado na may hawak na mga ebidensya na magpapabagsak sa kanila. Ako na ang ina na lalaban, hindi lang para sa hustisya, kundi para sa pagmamahal. Tumayo ako at lumapit sa harapan ng korte. Your Honor, sabi ko, malakas ngunit kontrolado ang boses ko. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa legalidad. Ito ay tungkol sa katotohanan at higit sa lahat, ito ay tungkol sa mga bata. Habang nagsasalita ako, tanaw ko ang galit sa mukha ni Marco. Alam niya na hindi ito magiging madali. Alam niyang hindi na ako ang dating babaeng tatahimik na lang habang inaapakan. Sinimulan kong ilahad ang mga ebidensya ko. Ang mga larawan ng mga anak ko na tila malungkot sa mga okasyon na wala ako. Ang mga testimonya ng mga kaibigan at kapitbahay na nagsasabing hinahanap nila ako. Pati na ang mga ulat mula sa psychologist na nagpapakita ng epekto ng paglayo nila sa akin. Tingnan mo ang mga batang ito, sabi ko habang itinataas ang isang larawan. Hindi ba sila may karapatang lumaki na kasama ang kanilang ina? Hindi ba nila nararapat ang pagmamahal na natutunan nila mula sa akin? Ang halakhak na sabay naming binuo, ang mga alaala na ako lang ang makakabigay. Narinig ko ang mga bulungan sa loob ng courtroom. Alam kong tumama ang mga salita ko. Ngunit alam ko rin na hindi ito sapat. Ang bawat laban sa korte ay may twist. Alam ito ng bawat abogado. At alam ko rin na may itinatago sina Marco. At dumating ang sandali. Sa gitna ng pagtatanong, isang bagay ang lumitaw na hindi ko inaasahan. Attorney, may ibabahagi kami, sabi ni Patricia. May bahid ng kumpiyansa sa boses niya. Tumayo siya, hawak ang isang envelope. Ang mga batang ito ay hindi lamang masaya sa pangangalaga namin. Masaya sila dahil napagdesisyonan na namin ang kanilang kinabukasan. May adoption papers na. Parang bumagsak ang mundo ko. Adoption? Pinakawalan na nila ang karapatan ko bilang ina? Hindi ko alam kung paano ko mapipigil ang galit na bumalot sa akin. Iyon na ba ang plano nila mula sa simula, ang tuluyang burahin ang koneksyon ko sa mga anak ko? Ngunit sa halip na magalit, ngumiti ako. Hindi nila alam na may alas ako. Hindi nila alam na may ebidensya ako na magpapabagsak sa kanila. Habang hawak ko ang mga dokumento sa mesa, naramdaman ko ang lakas ng determinasyon. Hindi ko sila hahayaang manalo. Hindi ko hahayaang mawala ang mga anak ko. Napakagandang balita, Mrs. Patricia, sabi ko at tumingin sa hukom. Ngunit may isang bagay na dapat alamin ng korte bago sila tuluyang magdesisyon. May ebidensya ako na magpapakita kung ano ang tunay na nangyayari sa tahanan nila. Tumayo ako, hawak ang isang folder na naglalaman ng mga larawan. Ngunit hindi ko ito inilabas. Hindi pa. Alam kong ang tamang sandali ay darating at iyon ang magiging sandata ko sa laban na ito. Ang mga bata ay mahalaga sa akin, Your Honor, sabi ko, ang boses ko'y puno ng damdamin. At gagawin ko ang lahat para sa kanila. Ngunit ang tanong dito ay hindi kung mahal ko sila. Ang tanong dito ay kung tunay bang masaya sila sa tahanan kung saan sila naroon ngayon. Ang sagot sa tanong na iyon ay nasa folder na hawak ko. Ngunit hindi ko pa ito maibubunyag. Hindi pa ngayon, dahil ang bawat laban ay may tamang sandali para sa pagbagsak ng bomba. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Marco at Patricia. Alam nilang may itinatago ako. Alam nila sa paglipas ng mga taon, ang pangarap kong makuha ang hustisya para sa aking mga anak ay naging mas malinaw, mas matindi. Hindi lamang ako naging abogada para sa kanila. Ako rin ang naging hukom ng sarili kong lakas, ang tumayong saksi sa walang kapantay na pagmamahal ng isang ina.
Sa bawat gabing walang tulog, sa bawat pahina ng librong legal na binasa ko, hanggang sa masakit ang aking mata, naisip ko sila. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tinig, ang mga yakap na matagal ko nang hinahangad. Ang araw na iyon ay nagsimula ng tila karaniwan. Nakatayo ako sa harap ng hukuman, suot ang itim na blazer na para bang kalasag ng aking determinasyon. Sa harap ko, naroon ang lalaking minsang nagmahal sa akin, ang ama ng aking mga anak, ngunit ngayon, siya na ang pinakamalaki kong kalaban. 2 dekada ang nakalipas, ngunit ang tingin niya sa akin ay puno pa rin ng lamig, na parang hindi kami kailanman nagkaroon ng masaya at mapagmahal na pamilya. Ang mga bata ay mas ligtas sa pangangalaga ng kanilang ama, sabi ng abogado niya, isang lalaki na tila sanay na sanay sa pagbaluktot ng katotohanan. Ang kanilang ina, bagamat nagpakita ng determinasyon, ay dating may kasaysayan ng kawalang kakayahan na magbigay ng matatag na tahanan. Humigpit ang kapit ko sa mikropono sa harap ng podium. Alam kong darating ang ganitong sandali, pinaghandaan ko ito. Ngunit sa bawat salitang binibitawan nila, parang hinuhukay nila ang nakaraan ko. Isang nakaraan na matagal ko nang nilabanang ituwid. Ang dating kahinaan ko, ang panahong nadapa ako ng husto, ay ginamit nilang sandata laban sa akin. Hindi ako narito para ipagtanggol ang nakaraan ko, sabi ko. Isang alon ng damdamin ang bumalot sa akin. Narito ako dahil alam kong ako ang dapat na mag-alaga sa aking mga anak. Hindi ako perpekto noon, ngunit sino ba ang perpekto? Ang mahalaga ay nagbago ako, lumaban ako, at narito ako ngayon para sa kanila. Narinig ko ang bulungan sa loob ng courtroom, ang mahihinang pag-iling ng iba, ang malalalim na hinga ng mga nakikinig. Ngunit ang mga mata ko ay nakatuon lamang sa mga dokumentong dala ko. Nandoon ang mga ebidensya, ang mga patunay na kaya kong maging ina na karapat-dapat sa aking mga anak. Ngunit higit pa roon, kaya kong ipakita sa kanila na kaya kong ipaglaban ang kanilang karapatan na makasama ako. Ang aking mga anak ay lumaki ng walang ina, patuloy ko. Sa loob ng maraming taon, wala akong boses sa kanilang buhay. Ngunit ngayon, narito ako. Hindi para lamang sa akin, kundi para sa kanila. Dahil ang pagiging magulang ay hindi natatapos sa pagkakamali. Ang pagiging magulang ay ang kakayahang bumangon, magsikap, at ipakita sa mga bata na ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan. Tumayo ang abogado niya, may hawak na folder. Ang inyong karangalan, nais naming ipakita ang isa pang ebidensya na magpapakita ng kawalang kakayahan ng ina. Napatingin ako sa kanila, nagtataka kung ano pa ang kaya nilang ilabas. At doon, inilabas nila ang isang papel, isang sulat na isinulat ko noong panahong nasa pinakamababang punto ako ng buhay ko. Ang sulat na iyon, na puno ng hinanakit, galit at kawalan ng pag-asa, ay tila naging patunay na ako'y hindi karapat-dapat. Sa sulat na ito, sabi ng abogado, inaamin ng ina na nawalan siya ng direksyon sa buhay at hindi niya kayang alagaan ang kanyang mga anak. Napalunok ako. Alam kong darating ang sandaling gagamitin nila ang sulat na iyon laban sa akin. Pero hindi iyon ang bahagi ng kwento na dapat nilang makita. Hindi iyon ang wakas. Ang sulat na iyan, sagot ko, ay isinulat noong panahon na ako'y wasak, noong kinuha nila ang aking mga anak sa akin. Pero hindi iyon ang buong kwento. Ang sulat na iyan ay patunay rin ng aking pagbabago. Dahil pagkatapos kong sulatin iyon, lumaban ako. Nagsimula ako muli. At narito ako ngayon, hindi bilang ang babaeng sumuko, kundi bilang isang babaeng bumangon. Tahimik ang courtroom. Ang hukom ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit alam kong narinig niya ang bawat salitang binitawan ko. Naroon ang tensyon sa hangin, ang damdamin na parang isang bomba na nag-aantay ng pagsabog. At saka, tumayo ang isa pang tao sa courtroom, isang batang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba,
Ang kanyang matay puno ng liwanag na tila pamilyar. Hindi ko mapigilang huminga ng malalim. Kilala ko siya. Hindi ko malilimutan ang kanyang mukha. Gusto kong magsalita, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ako ang anak niya at gusto ko siyang makasama. Ang mundo ko ay tumigil sa pag-ikot. Siya, ang anak ko, ang pumili. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon, kung sino ang nagdala sa kanya. Pero narito siya, sa harap ng lahat, ipinagtatanggol ako. Sa sandaling iyon, alam kong mayroong nagbago. Ngunit hindi ko alam kung sapat na ang kanyang boses upang baligtarin ang lahat. Ang tanong ay, tatanggapin ba ng hukuman ang kanyang panig o tuluyan na akong mawawala sa kanila? Sa araw na iyon, bumungad sa akin ang tunog ng naglalakihang pintuan ng korte. Ang bawat hakbang ko papasok ay tila bigat ng mundo ang pasan ko. Sa loob, nandoon ang taong kinuha ang aking mga anak, ang lalaking minsan kong minahal pero lubos na nagbago. Si Daniel, ang dating asawa ko, nakaupo sa kabilang panig, mayabang ang tindig, tila ba sigurado sa panalo. Sa tabi niya, ang abogado niya, si Atitinan Vergara, na kilalang kilala sa paggawa ng mga kalokohang dokumento para ipanalo ang kaso ng mayayaman. Ngunit sa araw na ito, hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Sa pagupo ko sa harap, naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ng lahat sa akin. Mga hukom, mga tauhan ng korte, at si Daniel mismo. Hindi ako ang dating inang umiiyak sa sulok, umaasa sa awa ng korte. Ako ay isang abogada na ngayon at hindi ko hahayaang magpatuloy ang kawalang hustisya. Handa na ba ang parehong panig? Tanong ng hukom. Malamig ang boses. Tumayo ako. Ramdam ang panginginig ng tuhod ko pero pinilit kong maging matatag. Opo, kagalang-galang na hukom, sagot ko ng diretso. Sa kabila ng kaba, naroon ang determinasyon. Ang unang bahagi ng pagdinig ay tungkol sa mga ebidensyang isinumite ni Daniel. Narinig ko ang kanilang mga aligasyon na ako raw ay pabaya, na hindi ko raw kayang suportahan ang mga anak namin. Isinalaysay nila ang mga pekeng kwento na parang tunay na tunay. Sa bawat salitang binibitawan nila, nagpipigil ako ng galit. Hindi ko pwedeng hayaang matalo ako ng galit, hindi ngayon. May ebidensya ba ang panig ng nagsasakdal para patunayan ang kanilang mga aligasyon? Tanong ng hukom. Tumayo si Attorney Vergara, hawak ang mga dokumentong peke. Opo, kagalang-galang na hukom. Narito po ang mga bank statements ni Ginang Reyes na nagpapatunay na wala siyang sapat na kita para suportahan ang mga bata. Tiningnan ko ang papeles, alam kong iyon ay gawa-gawa lamang. Nilapitan ko ang mesa ng korte, kinuha ang mga dokumento at binasa ang mga ito. Sa unang tingin, magaling ang pagkakagawa. May mga pirma, logo ng bangko at tila lehitimong impormasyon. Ngunit may isang detalye akong napansin, isang pagkakamali na magpapabagsak sa kanilang kaso. Kung maaari po, kagalang-galang na hukom, nais kong ipakita ang ebidensyang ito na hindi lehitimo, sabi ko, puno ng kumpiyansa. Sa dokumentong ito, makikita po ang logo ng bangko na ginagamit sa mga transaksyon. Ngunit kung titignan po ang opisyal na record ng bangko, iba ang disenyo ng kanilang logo mula noong taong nakalagay sa dokumento. Ibig sabihin, peke ang papeles nila. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Napatayo si Daniel, galit na galit, habang si Ate Sir Vergara ay halatang namutla. Hindi nila inaasahan ang mabilis kong paglusot. May sagot ba ang panig ng nagsasakdal? Tanong ng hukom, halatang nagdududa na. Hindi sila makapagsalita. Lumapit ang hukom sa mesa at tinignan ang mga papeles. Naramdaman ko ang pagbagal ng oras habang binabasa niya ang mga ebidensya. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Sa ngayon, walang sapat na pruweba ang nagsasakdal. Magpatuloy tayo sa susunod na bahagi ng pagdinig. Sabi ng hukom, ngunit ramdam ko ang pag-igting ng tensyon sa kwarto. Ngunit alam ko, hindi pa tapos ang laban.
Alam kong may itinatago pa si Daniel. Sa kanyang mukha, nakikita ko ang kumpiyansa na may susunod siyang hakbang at hindi ako nagkamali. Habang nagsisimula na ang bahagi ng pagtatanong, tumayo si Daniel, hawak ang isang litrato. Kagalang-galang na hukom, nais ko pong ipakita ang larawang ito bilang patunay ng hindi pagiging responsableng ina ni Ginang Reyes. Tiningnan ko ang litrato, isang larawan ko, lasing, nakahandusay sa sahig ng isang bar. Iyon ay mula sa panahon noong lubos akong nalugmok, noong kinuha niya ang mga anak ko at halos mawalan ako ng direksyon sa buhay. Hindi ko maitatanggi iyon, pero alam ko ang totoo. Alam ko kung bakit ko narating ang puntong iyon. Tumayo ako, pinilit ang lakas ng loob. Kagalang-galang na hukom, tama po ang sinasabi ni Ginoong Reyes. Iyon po ay larawan ko noong ako'y nasa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Ngunit nais ko pong linawin kung bakit ako dumating sa ganoong sitwasyon. Nagpakawala ako ng malalim na hinga. Ang litrato pong iyan ay kuha ilang araw matapos niyang kinuha ang mga anak ko nang walang pahintulot. Walang legal na proseso, walang abiso. Masakit pong mawalan ng mga anak at sa oras na iyon, hindi ko alam kung paano ako babangon. Ngunit narito po ako ngayon, hindi na ang babaeng nasa litrato. Ako po ay isang abogada na at pinili kong magbago para maibalik ang karapatan ko bilang ina. Tahimik ang lahat. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang sinabi ko. Ngunit alam kong hindi pa rin sapat iyon para mapalaya ang mga anak ko sa kamay ni Daniel. May karagdagang ebidensya ba ang panig ng depensa? Tanong ng hukom, tila sinusubok ang kakayahan ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tumayo si Daniel. Nilapitan ng mesa ng korte at naglabas ng isang bagong dokumento. Narito po ang kasunduan namin noong maghihiwalay kami. Ginang Reyes mismo ang pumirma na bibitawan niya ang karapatan sa mga bata. Hindi po siya ang ina na akala ninyo. Napatingin ako sa papel at doon ko nakita ang isang bagay na ikinabigla ko. Ang pirma, hindi akin. Napuno ng buhangin ang aking sapatos habang binaybay ko ang makipot na daan patungo sa maliit na bahay na iyon. Sa bawat hakbang, parang bumibigat ang mundo sa likod ko, ngunit hindi ko magawang tumigil. Hindi ko alam kung paano sila tatanggapin ng mga bata. Hindi ko alam kung matutuloy ang plano ko. Ang tanging sigurado ko lang ay hindi ako babalik sa puntong iiwan ko silang muli. Hindi ko na muling ipamimigay ang karapatan ko bilang ina. Pagdating ko sa harap ng pintuang kahoy, huminto ako. Ang pinto ay may mga gasgas, tila ba ang bawat galos ay may kwento ng hirap at sakripisyo. Ang mga halaman sa paligid ay tuyot, ngunit kahit sa kawalan ng sigla, naroon ang matibay na ugat, parang ako. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at bumulaga sa akin ang tatlong bata. Si Ella, ang panganay na 11 taong gulang, nakaupo sa sulok habang binabasa ang isang sira-sirang libro. Si Marco, ang 7 taong gulang, nakadapa sa sahig, naglalaro ng lumang laruan. Ang bunso, si Pia, 4 taong gulang, nakatulog sa isang lumang banig. Pigilang luha, nilapitan ko si Ella. Hindi niya ako napansin agad. Tila ba nawala na ako sa kanyang mundo. Ella, tawag ko, mahina ngunit puno ng pag-asa. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya, malalim at puno ng tanong. Hindi siya nagsalita. Tumayo lamang siya, hinawakan ang kapatid na si Marco, at tumingin sa pintuan na parang naghihintay ng isang tao, hindi ako. Si Tita Gina bang nagpadala sa'yo? Hindi niya kami pwedeng kunin ulit, ha? Matalas niyang tanong, ngunit ramdam ko ang takot sa likod ng kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Paano ko ipapaliwanag sa kanila na ang pagkainang ipinagkait sa akin noon ay hindi ko napapayagang maulit. Paano ko sasabihin na ang ina nilang iniwan sa kanila ay bumalik para ipaglaban sila, hindi bilang isang pasyente ng sistema, kundi bilang isang abogada na handang sumugal sa batas. Ella, Marco, ako ito. Ang nanay niyo,
sabi ko, nanginginig ang boses ko. Parang isang bomba ang bawat salita. Hindi ko alam kung tatanggapin nila o kung itutulak nila ako palayo. Si Marco ang unang nagsalita. Nanay, bakit ka bumalik? Sabi ni Tita Gina, mas masaya kami dito. Hindi mo na kami mahal, di ba? Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Hindi ko sila sinagot kaagad. Sa halip, lumapit ako kay Pia, ang bunso. Hinaplos ko ang buhok niya at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Sa kabila ng lahat, naroon ang koneksyon namin. Ang koneksyon ng isang ina at anak na hindi kailanman mabubura ng batas o distansya. Marco, mahal ko kayo. Hindi ko kayo iniwan dahil hindi ko kayo mahal. May mga bagay na ginawa ang mga tao laban sa akin. Pero bumalik ako para ayusin ang lahat, para makasama kayo muli. Napakunot ang noo ni Ella. Bakit ngayon lang? Nay, ang dami na naming pinagdaanan. Si Pia nagkasakit, si Marco muntik nang mawala sa eskwela. Ako, Nay, ako ang naging nanay nila, pero wala ka. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Ella, alam kong nasaktan kita. Alam kong nasaktan kayo, pero hindi ko nahayaan na magpatuloy ito. Hindi ko nahayaan na agawin pa nila kayo sa akin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Gina, ang babaeng kumuha ng kustudiya ng mga anak ko. Ang mukha niya puno ng galit, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, ngumiti siya, isang ngiti na malamig at puno ng panlilinlang. Anong ginagawa mo rito, Clarissa? Tanong niya, malamig ang boses. Matagal nang tapos ang laban mo. Ang mga bata, akin na. Tumayo ako, ang luha sa mata ko, napalitan ng tapang. Hindi pa tapos ang laban. May bagong ebidensya akong hawak, Gina. Alam kong niloko mo ang korte. Alam kong ginamit mo ang koneksyon mo para ipagkait sa akin ang mga anak ko. Ang ngiti ni Gina ay unti-unting nawala. Anong pinagsasabi mo? May mga dokumento akong nakuha. Nagbayad ka ng mga testigo para sabihing hindi ako karapat-dapat. Ginamit mo ang impluwensiya mo para makuha ang kustodiya nila. Pero ngayon, Gina, may laban na ulit ako. Hindi na ako ang dating Clarissa na walang alam sa batas. Ako na ngayon ang abogada na magpapabagsak sa'yo. Hindi siya umimik. Sa likod ko, naramdaman ko ang presensya ni na Ella, Marco at Pia. Hindi pa nila lubos na nauunawaan ang takbo ng usapan, ngunit alam kong nararamdaman nila ang tensyon. Ang kwarto ay tila sumikip, ang hangin ay punong-puno ng galit at determinasyon. Tumawa si Gina, ngunit ang tawa niya ay puno ng pagkukunwari. Clarissa, wala kang magagawa. Ang sistema ay nasa panig ko. Kahit ano pa ang dalhin mo sa korte, mananalo pa rin ako. Ngunit hindi ako natakot. Tingnan natin, magkikita tayo sa korte, Gina, at oras na para malaman ng lahat ang totoo. Lumapit si Ella sa tabi ko, mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang suporta ng panganay kong anak. Nay, naniniwala ako sa iyo, sabi niya, mahina ngunit puno ng lakas. Sa huling sandali, tumingin si Gina sa amin, ang kanyang mukha puno ng tensyon. Alam niyang hindi na siya ligtas. Alam niyang hindi na niya kayang itago ang kasinungalingan. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa unang pagkakataon, alam kong hindi na ako nag-iisa. Ang silid na iyon ay tahimik, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat segundo na dumadaan. Ang lamig ng marmol na sahig ay gumapang sa aking balat, ngunit hindi ito kayang patayin ang apoy na nagliliyab sa loob ng aking dibdib. Sa harap ko, si Raquel, ang abogadong kumatawan sa ama ng aking mga anak, ay nakaupo. Ang kanyang postura ay kampante, halos mayabang. Para bang alam niyang siya ang may hawak ng alas sa laro na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang nasa kabilang panig ng mesa. Ako na ang abogada. Mrs. Santos, sabi niya, ang tono ng kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang mga bata ay masaya na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Bakit mo pa sila kailangang guluhin? Ang bawat salita niya ay parang palaso na tumutusok sa puso ko, ngunit hindi ko ipinakita ang sakit.
Hindi ko siya binigyan ng lakas na makita akong mahina. Sa halip, tumayo ako mula sa aking upuan, kinuha ang makapal na folder sa aking bag at inilapag ito sa mesa sa harap niya. Masaya ba talaga sila, Raquel? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag, ngunit tila may bahagyang panginginig. Masaya ba sila sa isang bahay na may kasamang takot? Masaya ba sila sa piling ng isang amang hindi nila kayang lapitan ng walang kaba? Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Raquel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki, ngunit agad din niyang pinilit ang isang malamig na ngiti. Alam kong nagulat ko siya. Hindi niya inaasahan ang mga ebidensya na dala ko ngayon. Ang mga litrato, ang mga testimonya ng mga kapitbahay, at ang mga tala mula sa guro ng aking anak. Hindi niya inaasahan na ako, ang dating inang kinuhaan ng karapatan, ay babalik ng may lakas at determinasyon. Ang mga bata ay nakakaramdam ng stress. Raquel, patuloy ko sabay bukas ng folder para ipakita ang mga dokumento. At ang stress na iyon ay hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa pagbawi ko sa kanila. Ang stress na iyon ay dahil sa kalagayan sa bahay na kinukonsinti mo. Hindi siya agad nakasagot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang lumabas na salita. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang pangingibabaw. Ang silid ay tila sumalamin sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang bawat tunog ng papel, ang bawat paghinga, lahat ng iyon ay tila mas malakas kaysa sa normal. Ngunit bago pa ako makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto. Ang tunog ng bakal na hawakan ay tumama sa dingding at isang lalaki ang pumasok. Si Mark, ang dating asawa ko, ang ama ng aking mga anak, ang dahilan kung bakit kinuha sa akin ang mga bata. Ang dahilan kung bakit ako nag-aaral ng batas upang makuha ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong niya, ang boses ay mababa ngunit puno ng tensyon. Ang kanyang mga mata ay diretso sa akin, puno ng galit at takot. Alam kong nararamdaman niya ang pagbabanta. Alam niyang hindi na ako ang inang umiiyak sa sulok, hinihintay na lamang ang awa ng korte. Alam niyang ako na ang abogadang babangon para sa mga anak ko. Mark, sagot ko, ang tono ko ay kalmado ngunit matalas. Narito ako upang gawin ang tama para sa kanila. Lumapit siya sa mesa at naramdaman ko ang presensya niya na tila nagpapakulo ng hangin sa silid. Ngunit hindi ako umatras, hindi ako natakot. Sa halip, itinuro ko ang mga papeles sa mesa. Isa-isa kong inilabas ang mga ebidensya. Ang mga larawan ng mga pasa sa braso ni Lucas, ang sulat ni Sofia na nagmamakaawa sa guro niya na huwag siya pauwiin ng maaga. Ang mga dokumentong iyon ay parang mga espada na tinutok ko sa kanyang pagkatao. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, ngunit ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Peke ang lahat ng iyan. Peke ba talaga, Mark? Sagot ko, sabay tingin sa kanya ng diretso. O takot ka lang na malaman ng lahat ang katotohanan? Tumahimik siya. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng takot. Alam kong ang mga dokumento ay hindi lamang papel. Ang mga ito ay mga patunay ng kanyang pagkukulang bilang ama. Ang mga ito ay mga patunay na ang mga bata ay hindi ligtas sa kanyang pangangalaga. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng tagumpay. Hindi pa tapos ang laban, ngunit alam kong unti-unti na akong nananalo. Alam kong ang bawat hakbang na ginawa ko ay naglalapit sa akin sa layunin ko, ang muling makuha ang mga anak ko. Ngunit bago pa ako tuluyang makapagdiwang sa aking isipan, may nangyari. Sa sulok ng silid, isang pulang folder ang napansin ko. Hindi ito akin, hindi ko ito dinala. Ngunit naroon ito sa mesa ni Raquel nakabukas ng bahagya. At mula sa loob, nakita ko ang isang piraso ng papel. Isang dokumento. May pirma ni Mark. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang pakiramdam ko ay parang may bomba na sumabog sa aking isipan. Ang dokumentong iyon,
ang pulang folder, may kung anong naiiba. Alam ko, nararamdaman ko. Agad kong tinanong si Raquel, ano yan? Ngunit bago siya makasagot, mabilis na dinampot ni Mark ang folder at inilagay ito sa kanyang bag. Ang kilos niya ay puno ng kaba, puno ng takot. Alam kong may tinatago siya. At sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ko ang isang posibilidad na hindi ko pa naisip noon. Ang dokumentong iyon, ang folder na iyon. Ano kaya ang laman nito? At paano kaya ito makakaapekto sa laban ko para sa aking mga anak? Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa silid, ngunit ang apoy sa dibdib ko ay mas lalong lumakas. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban na ito. Nasa harap ko ang hukom, ang mga abogado ng kabila at ang lalaking minsan kong minahal, si Raul. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na minsan siyang naging bahagi ng buhay ko. Pero ngayon, ang mukha niya ay isa na lamang paalala ng trahedya na kinuha ang mga anak ko. Magulo ang silid, magkakapal ang mga dokumento sa harap namin, pero mas mabigat ang mga salitang binibitawan ng bawat tao sa loob. Ang bawat tunog ng martilyo ng hukom ay parang bumatak sa puso ko, ngunit hindi ako magpapatalo. Hindi ako narito bilang ang dating ina na hinubaran nila ng karapatan. Narito ako bilang abogada na handang lumaban para sa mga anak ko. Ang mga ebidensya laban sa iyong kliyente ay mabigat at Timir Cruz, sabi ng abogado ng kabila habang inaayos ang kanyang salamin. Walang sapat na kita, hindi maayos ang tirahan, at may kasaysayan ng emosyonal na pagkabigo. Binalingan ko siya, mahigpit ang kapit ko sa pulang lapis sa harap ko. Ang lapis na iyon ang naging sandalan ko sa tuwing kinakailangan kong magsulat ng mga argumento noong nag-aaral pa ako ng abogasya. Ngayon, hawak ko ito bilang paalala na ang laban na ito ay para sa kanila, para kina Mia at Lucas. Mabigat ang ebidensiyang iyon, pero may mas mabigat na katotohanan. Sagot ko, diretso ang tingin sa hukom. Ang aking kliyente, ang inang pinagkaitan ng pagkakataon, ay hindi kailanman naging pabaya. Ang pagkawala ng mga anak niya ay dulot ng manipulasyon, maling impormasyon at pang-aabuso sa sistema. Pakiusap, tingnan natin ang mas malalim na larawan. Narinig kong umubo si Raul. Hindi ko alam kung nanggagalaiti siya o nababahala, pero hindi ko na siya tiningnan. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako narito. Ang dahilan ay ang mga maliliit na kamay na minsang kumapit sa akin, ang mga tawanan sa umaga at ang mga halik bago sila matulog. Ang mga anak ko ang dahilan. Nagpatuloy ang diskusyon. Isa-isang binanggit ang mga detalye ng kaso, ang dating trabaho ko bilang waitress, ang pagkaputol ng relasyon namin ni Raul, ang mahirap na kalagayan ko noong panahong iyon. Oo, mali ako. Nagkamali ako sa maraming bagay. Pero alam ko sa puso ko, hindi ko kailanman iniwan ang pagiging isang ina. Hindi ako tumigil magmahal. May tanong ako at Jimon Cruz. Tumunog ang boses ng hukom, malalim at may autoridad. Bilang isang abogado, paano mo ikukwento ang sarili mong kaso? Ano ang dahilan kung bakit dapat pang ibalik sa iyo ang mga bata? Hindi ako agad nakasagot. Tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Sa likod ng mga salamin ng hukom, naramdaman ko ang bigat ng kanyang tanong. Hindi lang bilang abogada, kundi bilang ina. Ang tanong na iyon ang sumubok sa akin, hindi bilang profesional, kundi bilang tao. Huminga ako ng malalim. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa pera o sa kalagayan ng buhay, sagot ko. Nilalabanan ng panginginig ng boses ko. Nasusukat ito sa pagmamahal, sa dedikasyon, at sa walang hanggang pagsusumikap na ibigay ang pinakamabuti para sa mga anak. Alam kong nagkulang ako noon, pero ngayon, narito ako. Hindi na ako ang babaeng iniwan nila. Ako na ang babaeng lumalaban para sa kanila. Tahimik ang silid, walang gumalaw, walang umimik, kahit ang abogado ng kabila ay tila napaisip.
Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang malamig na tingin ni Raul. Alam kong hindi siya kumbinsido. Alam kong gagawin niya ang lahat para manatili sa kanya ang mga bata. Habang nagtatapos ang araw, umalis kami sa korte. Ang mga argumento ay hindi pa tapos. May mga susunod pang hearing. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam kong may panibagong liwanag sa kaso ko. Hindi ito ang huling yugto, pero ito ang simula ng mas matinding laban. Pagdating ko sa opisina, tahimik akong umupo sa harap ng mesa. Ang mga larawan ni Mia at Lucas ay naroon, nakapatong sa gilid. Hinaplos ko ang mga ito at sa bawat hagod ng daliri ko sa kanilang mga mukha, naramdaman ko ang pag-asa. Hindi ako magpapatalo. Hindi ko sila bibitawan. Habang nakatingin ako sa mga larawan, bigla akong nakaramdam ng presensya sa likuran ko. Tumalikod ako at doon ko nakita si Raul nakatayo sa pintuan. Hindi ko inasahan ang pagdating niya. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, isang halo ng galit at pagkabalisa. Raul, bungad ko, mahigpit ang hawak ko sa mga larawan. Anong ginagawa mo rito? Lumapit siya, mabagal at maingat. Nang magsalita siya, malamig ang boses niya. Hindi mo sila makukuha, Alma. Kahit anong gawin mo, hindi mo sila makukuha. Ngunit bago pa ako makasagot, inilapag niya ang isang dokumento sa mesa. Binasa ko ito at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang papel na iyon ay hindi lamang tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa akin. Isang kasong inihain laban sa akin na may mga aligasyon na hindi ko kailanman inaasahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong si Raul ang may pakana. At sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga ilaw ng korte ay mas maliwanag kaysa sa inaasahan ko, ngunit hindi ko hinayaang guluhin ng liwanag ang aking focus. Sa kabila ng pag-aalinlangan sa paligid, tumayo ako ng buong tapang sa harap ng hukom. Hindi na ako ang inang umiyak sa sulok ng silid noong kinuha nila ang mga anak ko. Ngayon, ako na ang abogadang lumalaban para sa kanila. Bilang kinatawan ng aking kliyente, nais kong ipakita ang ebidensya ng maling proseso na naganap sa pagkakahiwalay ng mga bata sa kanilang ina. Malakas kong sinabi, ang bawat salita ay may bigat na tila bumubuo ng pader ng katotohanan sa loob ng courtroom. Ramdam ko ang mga mata ng lahat na nakatuon sa akin, kabilang ang mga abogado ng kabilang panig, na halatang nayanig sa tono ng aking boses. Ang aking ex-asawa, si Marco, ay naroon, nakaupo sa gilid na tila may kumpiyansa sa kanyang mga abogado. Ngunit kita ko sa kanyang mga mata ang bahagyang pagkasindak. Alam niyang hindi na ako ang mahina at walang kalaban-laban na babae na iniwan niya. Ang mga anak ko, sina Lila at Mateo, ay hindi narito. Pinili kong huwag silang dalhin sa ganitong labanan. Ngunit ang bawat hakbang ko sa kasong ito ay para sa kanila. Inilahad ko ang mga dokumento sa hukom, mga papeles na naglalaman ng mga detalye kung paanong inilagay sa panganib ang karapatan ko bilang ina. Mga testimonya, surveillance footage, pati na ang mga maling pahayag ni Marco tungkol sa aking kakayahang mag-alaga sa mga bata. Ang katotohanan ay hindi ako perpekto, ngunit kailanman ay hindi ko sila pinabayaan. Alam ko ang bawat yakap nila, ang bawat iyak, ang bawat tawanan na tanging ina lamang ang makakaunawa. Habang iniisa-isa ko ang ebidensya, naramdaman ko ang isang matinding emosyon na nagbabantang bumalot sa akin. Hindi galit, hindi lungkot, kundi ang tiyak na pag-asa. Ang pag-asa na sa wakas maibabalik ko ang pamilya ko, ngunit hindi ko pinayagan ang damdaming iyon na lumubog sa aking isip. Hindi pa tapos ang laban. Ang abogado ni Marco ay tumayo at nagsalita. Katulad ng dati, binanggit niya ang mga lumang paratang, ang sinasabing kapabayaan ko, ang mga pagkakataong hindi ko raw sila nabigyan ng sapat na oras. Ngunit sa bawat argumento niya, alam kong may sagot ako. Hindi ko hinayaan na masira ang tiwala ko sa sarili
Ang mga bata, sabi niya, ay mas masaya sa piling ng kanilang ama. May mas magandang bahay, mas magandang oportunidad. Ang kanilang kaligtasan ay mas sigurado. Tumayo ako muli. Ang kaligtasan ng mga bata ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Ang kailangan nila ay ang pagmamahal ng magulang, ng parehong magulang. Ang karapatan ko bilang ina ay hindi pwedeng ipagkait dahil lamang sa material na bagay. Tumahimik ang silid kahit ang hukom ay tila napaisip. Pero hindi ako nagpakampante. Alam ko kung gaano kahirap ang kasong ito. Alam kong maaaring hindi ito pumabor sa akin. Ngunit ibinigay ko ang lahat ng meron ako. Ang katotohanan, ang puso ko, ang bawat piraso ng ebidensya na pinaghirapan kong hanapin. Pagkatapos ng ilang oras, nagbigay ng pahayag ang hukom. Ang puso ko'y parang tumigil sa pagtibok habang nakikinig ako. Hindi pa ito ang huling desisyon, ngunit ang sinabi niya ay nagbigay sa akin ng kaunting liwanag. Ang kasong ito ay nangangailangan ng masusing pagsisiyasat. Ngunit base sa mga ebidensyang ipinakita ng magkabilang panig, may mga aspeto na tila hindi nabigyan ng tamang timbang noong una. Magkakaroon tayo ng karagdagang pagdinig para matiyak ang pinakamainam na desisyon para sa mga bata. Tumayo ako, iniwasan ang pagngiti. Hindi pa ito tagumpay, ngunit isang hakbang ito patungo sa tamang direksyon. Habang naglalakad palabas ng korte, ramdam ko ang bigat ng mga mata ni Marco sa akin. Alam kong hindi niya aakalain na makakarating ako sa puntong ito. Ngunit hindi na mahalaga ang opinyon niya. Ang mahalaga ay ang mga anak namin. Sa labas ng korte, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init sa puso ko. Sa kabila ng lahat, narito ako, lumalaban, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Hindi ako titigil hanggang maibalik sila sa akin. Ngunit habang naglalakad ako patungo sa sasakyan, may isang tao ang humarang sa akin. Isang babaeng pamilyar ang mukha, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Ang kanyang tingin ay matalim, ang kanyang postura ay matatag. May sasabihin ako sa iyo. Aniya, ang boses ay mababa, ngunit puno ng tensyon. Ang taong pinagkakatiwalaan mo, hindi siya ang inaakala mo. Nagulat ako. Sino siya? At ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa ako makapagtanong, mabilis siyang umalis, iniwan akong nakatayo sa gitna ng parking lot. Naguguluhan, ngunit may bagong apoy sa loob ko.